Si Russell Westbrook nagpaubaya na, siya na mismo ang humiling sa team na ilagay siya sa second unit para magkaroon ng chemistry yung tatlong superstar. Binigay ang starting position nitong si Westbrook kay Terrence Mann. Maganda naman ang naging simula ng tatlo. 13 points si PG, 11 kay Kawhi, 13 naman kay Harden. Nakalaro na rin si Daniel Theis para sa Clippers dahil kailangan nila ng backup center. Si Westbrook walang field goals nung first half. Nagkaasaran pa silang dalawa ni Dillon Brooks dahil si Westbrook sumablay yung kanyang dunk. Poster dunk sana yon. Natawa na lang din siya. So kaya naman natawa itong si Russell Westbrook. Stoppage sana yon para kay Dillon Brooks at mapapaganda yung stats niya. Kaso na-foul kasi ni Brooks itong si Westbrook. So dikit pa yung laban nitong Clippers at Rockets ng second half pero at least panalo doon ng Clippers. Unang panalo din ni James Harden sa LA. Siya yung last call para makalamang sila kontra Rockets ng 4 points. Isang 3-point shot, na-foul pa siya. 106-100 ang score. 24 points, 9 rebounds at 7 assists para kay Harden. 26 naman si Kawhi at 23 points si PG. Pero respect pa rin kay Westbrook, siya yung nagpaubaya. Close call yon para sa Clippers dahil kung titingnan yung stats, lamang ng malaki yung Rockets sa points in the paint 50-34, turnover points 26-16, pass break 19-4. Konti lang ang diferensya sa bench scoring 25-20. Houston pa rin. Yung sa defense, hindi ko pa makita dahil nasa kanila din naman yung dalawang two-way player, si Kawhi at si PG. So makikita kasi doon yung deflection at yung mga mintis ng tira, kung ilan din yung nakabantay at ilan din yung mga na-break nilang play. Ang isa lang doon na makikitang lumamang ng malaki yung Clippers pagdating sa free throws. 7 points kasi ang lamang nila sa naipasok, 30-20 attempts para masagwa yung pakinggan yung una. Quality shot din naman ang nakuha ni James Harden. Si PG pa rin ang main shot caller ng Clippers doon. Kaya nga sabi ni Jamal Crawford nung nilabas ang report about kay Westbrook na siya na ang humiling na maging second unit, akala niya si James Harden ang hihiling nun. Ang Clippers nasa number 10 nung wala pa si Harden sa bench scoring. Nang dumating siya sa last 6 games, naging number 24 ang Clippers, isa sa worst team. Kung si Harden ang nalagay doon sa second unit, may scoring power ang Clippers at andun kasi din si Powell. Ang Boston Celtics 10-2 ang record ngayon, number 1 sila sa buong NBA so far, pero pang number 19 sila sa bench scoring or second unit sa last 6 games. Pero at least panalo yung Clippers. Ang Los Angeles Lakers naman panalo versus Portland. Angat sila sa number 7 sa standing dito sa West, 1 game away naman sa number 6. 35 points, 5 rebounds at 9 assists si LeBron, parang hindi 38 years old. Si Anthony Davis naman 16 points, 14 rebounds, 5 blocks, 3 steals, 6 turnovers. Sama natin yan. Technically, pasok na ang Lakers sa second round ng in-season tournament. Sila kasi yung 3-0 sa Group A at undefeated pa ngayon. Mahaba pa yung pahinga ng Lakers dahil November 20 ang sunod nilang game versus Rockets. Tulad ng sinabi ko kanina sa episode ni Klay Thompson, walang ganitong skate yung Golden State. November 22 naman makakatapat ng Lakers ang Utah Jazz, home court yun ng LA. Last game din yon sa prelims ng in-season tournament para sa Lakers. Lamang sa points differential ang Lakers kontra sa Utah bago ang game nila sa Blazers at yung game ng Suns at Jazz. Kapag nanalo yung Phoenix kontra Utah, mapupunta sa LA ang number 1 spot. Kasi nga, malaki ang lamang nila sa points differential. Yun ang senaryo para sa in-season tournament ng Lakers. Kaya technically, pasok na ang LA sa next round. Pwera usog na lang. Ang chance kasi na maagaw ng Jazz yun kontra sa Lakers ay kung mananalo ang Utah dito sa LA na ang lamang nila mahigit 24 points. So, disclaimer, hindi ko pa sigurado yung numbers na yan dahil base lang yan sa na-report prior yung game nila ngayong araw. Kapag nakapasok ng second round, malaking incentive yun sa mga players lalo na sa merong minimum contract. At least magkakaroon kasi ng $50,000 to $100,000 ang kada player na makakalaro ng quarterfinals. Kung aabot naman sila ng semis, at least $200,000 to $500,000 ang makukuha nila. So base yun sa mananalo at matatalo. Panalo naman ang Boston kontra Raptors. 23 points si Jaylen Brown, 17 points si Tatum, si Porzingis naman 14 points at 12 rebounds. So tulad ng sinabi ko kanina, yung stats ng Boston sa second unit hindi nga maganda. Si Jaylen Brown pa nang papatapos ang game nadulas. Sa report pa, nagkaroon ng groin injury.
Sinisi pa ni Jaylen Brown yung sahig at unacceptable na nadudulas yung mga player doon. Sinabi na rin kasi dati ng NBA na aalisin nila yung decal sa playoffs kasi nga nagkokos ng injury yon kapag nadulas din. Ang floor na ginagamit ngayon ng NBA may approval yon sa Player Association kung saan isa sa mataas ang posisyon ni Jaylen Brown. Bakit yung inapruban? Pintura din kasi talaga ang ginamit sa sahig ngayon na ginagamit sa in-season tournament. So, hindi talaga mostly decals yun. Kung meron man, maliit na part lang. Sinabi din Jaylen Brown na injured talaga yung groin niya at kung kailan pa papatapos yung game. Wala pa namang official statement ng Boston kung malalaban na kung ang injury ni Brown dahil kailangan nila ng pamalit kung sakaling mawawala siya pansamantala. Hindi lang naman si Jaylen Brown ang nagreklamo, pati si Precious Achiuwa ng Raptors. Hindi sila maagalaw ng maayos dahil nga nadudulas at posible magkaroon pa ng injury. Ang una talaga nagreklamo na matindi na hindi na technical si Luka. Na-late kasi yung floor nila dati sa in-season tournament dahil sa technical issue. Pero nung ginamit nila versus Pelicans, masyadong makulay, madulas at may part sa court na hindi tumatalbog ng maayos yung bola. Si Devin Booker naman nakabalik na sa Suns since Minnesota game. Panalo sila doon. Tig 31 points silang dalawa ni Kevin Durant. Huling game naman ni Bill versus OKC. Meron siyang 15 points. So talo doon ang Phoenix. Dahil tinalo naman ng Suns ang Jazz sa in-season tournament, mapupunta sa Lakers yung advantage sa next round. Wala si Bradley Beal doon dahil sa kanyang back injury. Si Kevin Durant naman meron 38 points, 9 rebounds at 9 assists. Si Booker 24 points at 15 assists sa game. Si Devin Booker ang point guard ng Suns ngayon. Number 9 ang Phoenix pagdating sa standing. Si Bradley Beal naman mawawala ng 3 linggo dahil nga sa kanyang injury pero yun i-re-evaluate pa after 3 weeks. Hindi naman sinabi doon makakabalik agad siya. May average si Beal na 17 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Tulad ng dati sa Brooklyn Nets na nandun si Kevin Durant. Comparable kasi yung sitwasyon niya ngayon sa Suns. Dahil sa almost 2 years na magkakasama si KD, Kyrie at Harden sa Brooklyn Nets, 17 games lang sila nagkasama doon sa court. Pero ang maganda nga lang doon, sa 17 games, 13 ang panalong nakuha nila. Kung 3 weeks na mawawala si Bradley Beal, at least nasa 23 to 25 games na ang tapos sa Phoenix Suns at 3 superstar nila hindi pa rin nagsasama. Si Kevin Durant, 12 straight games na naglalaro ngayong season. Ganon din naman ang ginawa ni KD last season sa Brooklyn Nets. First 40 games na laro talaga ni KD doon ang 39. Nagkaroon pa siya ng 27 straight games. Kayod kalabaw ngayon si KD dahil nga nawawala sa lineup either si Bill or itong si Booker. So nangyari na naiwan talaga si Kevin Durant dito sa lineup ng Suns. Pero kapag si Kevin Durant ang nawala, si Devin Booker na lang yung matitira at walang kasamang star player. Base pa to sa stats na hindi malalim yung lineup ng Suns ngayon sa dahilan na inacquire nga nila si KD at si Bill. Dito kasi din masusubok yung medical team ng Suns dahil may history ng injury si Kevin Durant na kailangan din naman siyang ipahinga bago dumating yung December 9. So estimated pa lang yun dahil meron 2 back-to-back games ang Suns bago dumating ang date. May history din ng injury si Devin Booker na kailangan mo din siyang ipahinga. So umaalin kay KD at kay Booker yung kailangan maupo ng isang game. Nasa 25% na ng mga games ang matatapos doon bago ma-evaluate itong si Bradley Beal at kung kailan siya makakalaro. Ang lamang lang ng Suns bago matapos yung December or pagdating ng mid-December, meron naman sila mga pahinga at least 2 araw ang pagitan ng kanilang mga games.